bakuran, mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarok. Lumakas pa ng ulan ay walang butas ng bubong, mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong at ang kanin ay siputi ng gatas na nasa kahon. Kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ng taong nagmamay-ari ng isang upuan, na pag may pagkakatao'y pinag-aagawan. Kaya naman hindi niya pinakakawalan, kung makikita ko lamang siya ay aking sisikawan. Galang na po sa taong nakaupo. Alam niyo bang patakal ng bigas na pinaipipuno? Ang dikdik ng bahay namin ay pinagtabing-tabing yelo. Sa gabi ay sobrang init at tumuto na ng yelo na di kayang bilhin upang ilagay sa inom. Pinakulong tubig sa lumang takto ring uling-uling, gamit ang panggatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina sa umagay aming banyo. Ang aking ina na may kayamanan, isang kaldero na nagkagamit lang kapag aking amay sweldo. Pero kulang na kulang pa rin, kulang na tuyo tasin ang 50 pesos sa maghabay pagkakasyahin. Di ko alam kung talagang maraming harang o matangas-tangang bako doon nagbubulag-bulagan lamang po kayo. Kahit sa dami ng pera nyo, walang doktor ang makapagpalino ng mata nyo. Kaya